Unang Mga Hari, Kabanata 6. At nangyari, ng 480 taon, pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay nangakalabas sa lupain ng Ehipto, ng 4 na taon ng paghahari ni Salomon sa Israel, ng buwan ng Sip, na 2 buwan, na kanyang pinasimulang itinayo ang bahay ng Panginoon, at ang bahay na itinayo ng Haring Salomon ukol sa Panginoon, ang haba niya ay 60 siko, at ang luwang ay 20 siko, at ang taas ay 30 siko, at ang portiko sa harap ng templo ng bahay may 20 siko ang haba, ayon sa luwang ng bahay, at 10 siko ang luwang niyaon sa harap ng bahay. At iginawa ang bahay na mga dungawan na may silahiya, at sa karatig ng pader ng bahay ay naglagay siya ng mga grado sa palibot, sa siping ng mga pader ng bahay sa palibot ng templo, at gayon din sa sanggunian. At siya'y gumawa ng mga silid sa tagiliran sa palibot. Ang kabababaan ay may 5 siko ang luwang, at ang pangalawang grado ay may 6 na siko ang luwang, at ang ikatlo ay may 7 siko ang luwang, sapagkat siya'y gumawa ng mga tungtungan sa labas ng bahay sa palibot, upang ang mga sikang ay huwag kumapit sa mga pader ng bahay. At ang bahay ng ginagawa ay ginawa ng mga bato na inihanda sa tibagan ng bato, at wala kahit pumupukpok o palakulman o anumang kasangkapang bakal na narinig sa bahay, samantalang itinatayo ang pintuan sa mga kabababaang silid sa tagiliran ay nasa dakong kanan ng bahay, at sa pamamagitan ng isang hagdanang sinuso ay nakapapanhik sa pangalawang grado, at mula sa pangalawang grado ay sa ikatlo. Gayon itinayo niya ang bahay, at tinapos, at binubungan ang bahay ng mga sikang at mga tabla ng sedro. At kanyang ginawa ang mga grado na karatig ng buong bahay, na bawat isa'y 5 siko ang taas, at kumakapit sa bahay sa pamamagitan ng kahoy na sedro. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Salomon, na sinasabi, tungkol sa bahay na ito na iyong itinatayo, kung ikaw ay lalakad sa aking mga palatuntunan, at gagawin ang aking mga kahatulan, at iingatan ang lahat ng aking mga utos upang lakaran, ay aking ngang pagtitibayin ang aking salita sa iyo, na aking sinalita kay David na iyong ama. At ako'y tatahan sa gitna ng mga anak ni Israel, at hindi ko pababayaan ang aking bayang Israel. Gayon itinayo ni Salomon ang bahay, at tinapos. At kanyang ginawa ang mga panig sa loob ng bahay na kahoy na sedro, mula sa lapag ng bahay hanggang sa mga panig ng kisame, na kanyang binalot ng kahoy sa loob. At kanyang tinapakan ang lapag ng bahay ng tabla ng abeto. At siya'y gumawa ng isang silid na 20 siko sa pinakaloob ng bahay, ng tabla na sedro mula sa lapag hanggang sa mga panig sa itaas, na kanyang ginawa sa loob na ukol sa sanggunian. Sa makatwid bagay, ukol sa kabanal-banalang dako, at ang bahay, sa makatwid bagay, ang templo sa harap ng sanggunian ay 40 siko ang haba,
at may mga sedro sa loob ng bahay na inukitan ng kulukuti at mga bukang bulaklak. Lahat ay sedro. Walang batong makikita. At siya'y naghanda ng isang sanggunian sa gitna ng pinakaloob ng bahay upang ilagay roon ang kaban ng tipan ng Panginoon. At ang loob ng sanggunian ay may 20 siko ang haba at 20 siko ang luwang at 20 siko ang taas. At binalot niya ng taganas na ginto at binalot niya ng sedro ang dambana. Sa gayoy, binalot ni Salomon ang loob ng bahay ng taganas na ginto, at kanyang kinanaan ng tanikalang ginto ang harapan ng sanggunian, at binalot ng ginto ang buong bahay, hanggang sa ang bahay ay nayari. Gayon din ang buong dambana na nauukol sa sanggunian ay kanyang binalot ng ginto. At sa sanggunian ay gumawa siya ng 2 kirubin na kahoy na olibo, na bawat isa'y may 10 siko ang taas, at 5 siko ang isang pakpak ng kirubin, at 5 siko ang kabilang pakpak ng kirubin, mula sa dulo ng isang pakpak hanggang sa dulo ng kabila ay 10 siko, at ang isang kirubin ay 10 siko. Ang 2 kirubin ay may 1 sukat at 1 anyo. Ang taas ng isang kirubin ay may 10 siko, at gayon din ang isang kirubin. At kanyang inilagay ang mga kirubin sa pinakaloob ng bahay, at ang mga pakpak ng mga kirubin ay nangakakuba na anupat ang pakpak ng isa ay dumadaiti sa isang panig, at ang pakpak ng 2 kirubin ay dumadaiti sa kabilang panig, at ang kanilang mga kabilang pakpak ay nagkakadaiti sa gitna ng bahay. At kanyang binalot ng ginto ang mga kirubin, at kanyang inukitan ang lahat na panig ng bahay sa palibot ng mga ukit na larawan ng mga kirubin, at ng mga puno ng palma, at ng mga bukang bulaklak sa loob at labas. At ang lapag ng bahay ay binalot niya ng ginto sa loob at sa labas. At sa pasukan ng sanggunian, siya'y gumawa ng mga pintuan ng kahoy na olibo. Ang itaas ng pintuan at ang mga haligi niyaon ay 5 bahagi ng panig ang laki. Sa gayoy, gumawa siya ng 2 pinto na kahoy na olibo, at kanyang inukitan ng mga ukit na mga kirubin, at mga puno ng palma, at mga bukang bulaklak, at binalot niya ng ginto, at kanyang ikinalat ang ginto sa mga kirubin, at sa mga puno ng palma. Sa gayoy, gumawa naman siya sa pasukan ng templo ng mga haligi ng pintuan na kahoy na olibo sa 4 na bahagi ng panig, at 2 pinto na kahoy na abeto. Ang 2 pohas ng isang pinto ay naititiklop, at ang 2 pohas ng kabilang pinto ay naititiklop, at kanyang pinag-ukitan ng mga kirubin, at mga puno ng palma, at mga bukang bulaklak, at binalot niya ng ginto na kapit sa mga ukit na gawa, at kanyang ginawa ang loob na looban na 3 hanay na batong tabas, at 1 hanay na sikang na kahoy na sedro. Nang 4 na taon, sa buwan ng Sip, inilagay
ang mga tatagang baon ng bahay ng Panginoon. At ng 11 taon, sa buwan ng Bul, na siyang 8 buwan, ay nayari ang bahay sa lahat ng bahagi niyaon. At ayon sa buong anyo niyaon, na anupat 7 taong ginawa,